Mapagpalang araw ang pagbati ko sa lahat ng taga-subaybay ng programang Bread of Life na muli ay sasaimpapawid ang programang ito upang kayo ay abutin saan mang dako lugar kayo naroon sa iba't iba mang bansa, diyan sa Amerika, sa Canada, sa Japan, sa Korea, sa China, sa Singapore, o saan pa mang panig ng daigdig. Isang mapagpalang araw ang pagbati ko sa inyo, especially sa ating mga minamahal na mga kababayan na sa ating mahal na bansa. So, mga kapatid at kamanggagawa sa Luzon, anuman ang inyong congregation, denomination, sekta na kinabibilangan, isang magandang umaga po ang pagbati ko sa inyong lahat. Sa mga kaibigan at kapatid natin dyan sa Mindanao, especially sa Sultan Kudarat, Cotabato, General Santos City, Davao at sa iba pang lugar ng Mindanao na sumusubaybay po sa atin pong programang Daily Bread. Pagpalain po tayo ng Diyos na muli tayo magsasama-sama sa umagang ito. At ganyan din sa ating mga kaibigan at kapatid, kamanggagawa dyan po sa Bisaya, especially po sa lugar ng Tunga, Leyte. So salamat po na mayroon din po tayong regular na tagapakinig dyan sa pangunguna po ng ating mahal na kaibigan at kamanggagawa si Pastor Jack. At sa lahat ng kanyang mga miyembro, isang mapagpalang araw po ang pagbati ko sa inyo. So sa umaga pong ito ay muli tayo po ay magsasama-sama sa atin pong pagkaing espiritual. So kung kayo po ay mayroong mga banal na kasulatan, kayo po ay makipagbukas sa atin pong paksa patungkol po sa ikapitong iglesia na pinadala ng Diyos ng mensahe dito po sa Revelations chapter 3 sa verse 14. Tuloy na po natin hanggang 22. Yan. Pero ang higit lang po nating bibigyang pansin dito ay ang verse 14 to 18. Okay? Kung nandyan na po kayo, ating basahin po. Isulat mo sa anghel ng iglesia ng Laodicea, ito ang sinasabi niya na ang pangalan ay Amen, ang matapat at tunay na saksi at siyang pinagmumulan ng lahat ng nilalang ng Diyos. Verse 15. Nalalaman ko ang mga ginagawa mo, alam kong hindi ka malamig ni mainit, maano sanang malamig ka o mainit, ngunit dahil sa ikaw ay malahininga, hindi mainit ni malamig, isusuka kita. Verse 17. Sasabihin mo, ako'y mayaman at sagana sa lahat ng bagay, ngunit hindi mo nalalamang ikaw ay abang-aba, kahabag-habag, maralita, hubad at bulag. Verse 18. Kaya nga pinapayo kong bumili ka sa akin ng dinalisay na ginto upang ikaw ay maging tunay na mayaman. Bumili ka rin ng puting damit upang matakpan ang nakahiya mong kahubaran at ng gamot sa mata nang ikaw ay makakita. Verse 19. Tinuturuan ko't sinusupil ang lahat ng aking iniibig. Kaya nga magsikap ka, pagsisihan mo talikdan ang iyong kasalanan. Nakatayo ako sa labas ng pintuan at tumutuktok. Kung diringgin inuman ang aking tinig at bubuksan ang pinto, ako'y papasok sa kanyang tahanan at magkasalo kaming kakain. Ang magtagumpay ay uupong katabi ko sa aking luklukan. Kung paanong ako'y nagtagumpay at nakaupo ngayon sa tabi ng aking ama sa kanyang luklukan,
kung may pandinig kayo, dinggin ninyo ang sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Pinagpala ang salita ng Diyos na ating binasa, tayo po ay manalangin. Mabiyaya, mapagmahal na Diyos, Ama naming makapangyarihan sa lahat, muli kami po ay iyong samahan at patnubayan sa amin pong pagsasalo-salo sa iyong salita na siya pong pagkain ng aming buhay espiritual. Pagpalain mo ang lahat ng aking tagapakinig na maging bukas ang kanilang puso, isipan, at makapaglaan sila ng sapat na oras sa panahon ng aming pag-aaral, at bigyan mo sila ng pagkaunawa, Panginoon. Hayaan mo na ang kanilang mga sisidlang espiritual ay maging bukas upang malaya, Panginoon, na makadaloy ang iyong mensahe at silang lahat mapalakas, mapatatag, ma-encourage, at lalo pa nila, Panginoon, maranasan, O Diyos, ang apoy, ang sigla sa gawaing paglilingkod sa iyo. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Umaasa po ako ng katagumpayan ng iyong gawain na pinagkatiwala sa iyong lingkod. Umaasa po ako na ikaw kasama namin, na kami ay pinagpala mo at patuloy na pagpapalain. Sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, ito po ang aming dalangin. Amen and amen. Purihin po ang Diyos at magpasalamat po tayo. Nasa pagtatalakay po tayo sa ikapitong iglesia at ito po ay gagawin ko pong dalawang sesyon. Pagkat may mga mahalagang mensahe na kapaloob dito po sa binasa natin na hindi natin kayang tapusin ng isang oras. So bukas itutuloy pa po natin ang pag-aaral dito. Pero para po sa paglilinaw sa mga ilang hindi po nakakasubaybay at ngayon lang po nakapakinig at nakapanood sa ating live streaming, gusto ko pong sabihin sa inyong lahat na ito po ay every 6 a.m. in the morning na atin pong isinasagawa, na ang tawag po natin sa programang ito ay Bread of Life, dahil ito po ay pagsasalo-salo sa pagkain o tinapay ng buhay, na kung saan ito po ay kailangan natin, dahil ang sabi nga sa Mateo 4:4, hindi lang sa pagkain na material o tinapay na bubuhay ang tao, kung hindi sa salita ng Diyos. Na kung paano ang ating physical na katawan pinakakain natin araw-araw, ay ganun din po ang ating spiritual na pangangatawan para maging malusog, masigla, malakas, at laging may tatag at kumbaga sa ano po ay may kakayanang lumaban sa lahat ng mga atake at gawa ng dyablo. Kailangang laging healthy ang ating buhay espiritual. At ang makakapagpalusog po sa ating buhay espiritual ay walang iba kung hindi ang salita ng Diyos. At ang inyo pong lingkod ay inudyo ka ng Espiritu Santo na magsagawa ng daily na live streaming para hatda ng rasyon ang maraming mga anak ng Diyos na nasa iba't ibang panig ng mundo, especially dito sa ating minamahal na bansa sa panahon po ng lockdown. Pero nakita ko po na hindi lang po natin ito gagawin sa panahon ng lockdown, kundi habang tayo po ay may buhay, mas mainam po na tuloy-tuloy nating gawin ito, sapagkat mahalaga po na tayo po ay laging nakakatanggap at nakakarinig po ng salita ng ating Panginoon. So, tayo po ay tumatalakay po sa Book of Revelation, na kung saan ang Book of Revelation po ay tinawag natin sa Tagalog po ay pahayag, dahil dito po inihayag ng Diyos kay Juan ang mahalagang mensahe na magaganap sa darating na mga panahon. Nasabi ko nga, ang kaganapan ng mga pahayag na ito ng Diyos kay Juan ay sa panahon nating ito at sa mga darating na panahon. At sabi ko nga sa inyo, inihayag ito ng Diyos nung panahon na si Juan ay inilockdown doon sa pulo ng Patmos. At siya ay kinausap ng Diyos, kinausap ng Panginoong Hesus, nang sabi po dito ay ipinakita kay Juan ang 7 bituin na kumakatawan sa 7 anghel, at ipinakita sa kanya ang 7 ilawang ginto na kumakatawan sa 7 iglesia. At akin pong tinalakay isa-isa ang bawat iglesia na naglalarawan sa kaganapan at karanasan na mararanasan ng lahat ng simbahan sa iba't ibang panig ng mundo. At tayo po ay natapos sa pagtatalakay
sa ika-6 kahapon, natapos po tayo ng ika-6 at ngayon papasok tayo sa ika-7. At sabi ko nga sa inyo, may mga bahagi ng kasulatan na ipinahayag kay Juan patungkol sa 7 iglesia na hindi ko po lahat po tinapos. Kasi po magkakaroon po tayo ng summarize para po bang sa 7 last word o pag-alaala sa 7 wika ni Kristo, na pagkatapos pong himay-himayin ang bawat wika ay nagkakaroon po ng summarize para sa lalo pang paglilinaw ng 7 last word. Ito pong patungkol sa 7 iglesia, ang mensahe ng Diyos para sa 7 iglesia ay magkakaroon din po tayo ng summarize pagkatapos po nating talakayin ito. At ngayon tayo po ay nasa ika-7 na sa iglesia po ng Laodicea, na kung saan ay meron pong napakahalagang mensahe na gustong iparating ang Diyos. Hindi lang po nakapatungkol doon sa Laodicea, kundi ito po ay inuulit ko po, paglalarawan po sa mga karanasan na makikita natin sa bawat simbahan. Ano po ang ipinakikita at makikita natin sa iglesia ng Laodicea? Atin pong binasa po kanina sa kasulatan na ang iglesia po ng Laodicea ay isang iglesia na malahininga. Pag sinabi pong malahininga, kung sa tubig po maligamgam, alanganing mainit, alanganing malamig. At ang sabi ng Panginoon, dahil ikaw ay nasa alanganin, isusuka kita. So, marami pong mga tao ngayon na akala nila okay sila kay Lord, pero ang totoo, nasa alanganin sila. Hindi talaga 100% ang kanilang pagkakilala, hindi 100% ang kanilang pananampalataya sa Diyos. So pag sinabi pong nasa alanganin, ito po yung malahininga, hindi mo masabing totoong Kristiyano, di mo naman masabing unbeliever. So, alanganin. At gusto ko pong ipakita sa inyo kung ano po ito pong kalagayan nitong iglesia na alanganin o malahininga. Hindi mainit, hindi malamig. Ang simbahang ito, iglesyang ito po ay tinatawag nating iglesyang mayaman. Ayan. So ang iglesia ng Laodicea, una, ito po ay malahininga. Pangalawa, ito po ay mayaman. Mayaman. Sagana po, ang sabi sa Biblia, sagana sa lahat ng pangangailangan. Grabe, mayaman talaga. Kung lahat ng pangangailangan ay sagana sila, ay talagang mayaman. Pero sa ikatlo na gusto kong malaman ninyo, sa iglesia ng Laodicea, ito'y tinawag na kahiya-hiya sa harapan ng Diyos. Oh, grabe, bakit kaya? Tatlo po yung makikita natin dyan. Ang iglesia ng Laodicea ay naglalarawan sa isang iglesyang malahininga, pangalawa, iglesyang mayaman, at pangatlo, iglesyang kahiya-hiya sa harapan ng Diyos. Bakit po? Bakit po? Ito po, gusto kong ipaunawa sa inyong lahat na para bang kabaliktaran nung iglesia na tinalakay ko po ng iglesia ng Smyrna. Sapagkat yung iglesia po ng Smyrna o mga mananampalataya na inilalarawan sa Smyrna o iglesia ng Smyrna sa Revelation chapter 2 verse 9, sila naman po ay mahirap. Dukha, mahirap. Pero sabi ng Panginoon, ang totoo, mayaman kayo. Kabaliktaran, no? Dito naman, sa iglesia ng Laodicea, mayaman, pero sabi ng Panginoon, ikaw ay dukha, abang-aba, hubad ka, ang sabi ng Panginoon. Sige nga, tunghayan nga natin yung bersikulo para po maging maliwanag sa atin. Nalalaman ko ang ginagawa mo, alam kong hindi ka malamig o mainit, maano sanang mainit ka, umalamig. Maano sanang malamig ka o mainit. Ngunit dahil ikaw ay
malayni nga, mainit ni malamig, isusuka kita. Sasabihin mo, ito, verse 17, sasabihin mo, ako'y mayaman at sagana sa lahat ng bagay, ngunit hindi mo nalalamang ikay abang-aba. Isipin po ninyo, abang-aba, kahabag-habag, maralita, hubad, at bulag. Nakakalungkot naman pong isipin na mayroon palang simbahang ganito. Napakayaman, ubod ng yaman. Pero sabi ng Panginoon, sa totoo, aba ka, mahirap ka. Bakit po? Kasi may mga tao po na kapag sila po ay mayaman na, ang espiritu po nila nagiging critical. Hindi lang po critical. Nagiging po silang ma-pride. Ang tataas ng pagkakilala nila sa kanilang sarili, at pag sila ay nakakita ng mga dukha at mga mahirap na simbahan, sa tingin nila, wala doon ang Diyos. Nakakatakot po ano. Kaya ako po ay kabado doon sa mga church na prosperity teaching. Pag sinabing prosperity teaching sila, laging ang katuruan nila ay para sa mga mayayaman. At kapag nalaman nila ang isang simbahan mahirap, sasabihin nila, ay hindi yan binibless ni Lord. Di ba si Kristo nagpakahirap para tayo ay maging mayaman? Kaya yung mayaman, mas mataas ang kalagayan dito sa mga mahirap na simbahan. Kaya nagkakaroon po sila ng underestimate. Hindi lang po ito doon sa kalipunan o grupo o mga denomination, kundi maging sa personal na pagkatao ng isang tao. Sapagkat bibihirang tao, siguro po sa 100, mga 20% lang yung hindi po matapobre. Sa totoo lang. Yung mga taong ubod ng yaman, mataas po ang pride, matapobre, at ang pagkakilala nila sa sarili nila, parang boss, laging boss. Pagdating sa espiritual na aspeto ng buhay, ang Panginoon, bagamat hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, iniwan niya ang kanyang marangal na trono, pumunta dito sa lupa, nakisalamuha sa mga tao, namuhay na buhay ng isang pangkaraniwang tao, at nang mangaral ng kanyang ebanghelyo, ang sabi niya, Lucas 4:18, ang sabi po doon, ipinangangaral ang ebanghelyo o mabuting balita ng Panginoon upang ipinangangaral ang ebanghelyo ng Panginoon sa mga dukha upang maranasan ng tao ang paglaya, upang maranasan ng tao makakita ng liwanag, upang maranasan ng tao ang kaginawahan, upang maranasan ng tao ang pagliligtas ng Panginoon. Lucas 4:18 hanggang 19. So ang Panginoon, mas malapit ang kanyang puso, mas may burden po siya sa mga taong dukha na walang ibang inaasahan kundi ang Diyos. Na bagamat dukha, pinag-aralan natin sa pagtatalakay sa iglesia ng Smyrna, na bagamat dukha, mayaman sa paningin ng Diyos. Ito naman, mayaman, pero ang sabi ng Panginoon, sa totoo, aba ka, hubad ka, at kahiya-hiya ka, bulag ka. Bakit po? Pag ang tao po ubod ng yaman, nabubulaga na, nakakabulag po yung kayamanan. Bakit po? Hindi ka na nagiging makatarungan. Ang dami pong mga mayayaman ang lulupit sa mga katulong, kung mambulyaw, kung manlait. So, karamihan po ng mga mayayaman talagang mahilig mag-underestimate ng kapwa. At napakataas ng pagkakilala nila sa sarili nila. Ang hindi nila alam
sa harapan pala ng Diyos, maraming mayaman ay dukha. Hindi po ako against sa mayaman. Hindi ako kontra sa mga taong nakapag-invest ng maraming bagay sa buhay na ito, na saganang-sagana sa pangangailangan. Hindi po ako kontra dyan. Ang punto ko lang, yung dahil sa kanyang kayamanan, wala siyang totoong relasyon sa Diyos. Na dahil sa kanyang kayamanan, yung ugaling maka-Diyos, pagiging totoong Kristiyano, hindi makikita sa kanya. Kaya nga alanganin eh. Pero maaaring siya ay nagbibigay sa simbahan. Natural, may pambigay siya. Kaya niyang magbigay. Pero pagdating po kasi sa pagbibigay eh, hindi rin po yung sukatan na ikaw ay maka-Diyos. Sapagkat si Jesus, minsan ay nandun sa templo, inoobserbahan yung mga nagbibigay. Maraming nagbigay. Eh siguro yung mayayaman, talagang malalaki ang offering nila. Pero may isang pulubi, huling pira na, ibinigay. Alam mo sabi ni Jesus, sa lahat ng nagbigay dyan, ang kinalugdan ko yung pulubi. Bakit? Yun na lang yung nasa kanya, ibinigay pa niya. Eh yung mayaman, natural magbigay, dahil meron sila. Pero hindi nila kayang ibigay na yung lahat ng pag-aari nila, ibigay nila para sa Panginoon. Yun ang malungkot. Kaya nga, maraming mga tao na akala nila, mataas ang katayuan nila, nakakaangat sila, may pera sila, nang a-underestimate sila ng kapwa nila, akala nila okay sila kay Lord. Hindi, ang sabi doon, hubad ka, kaawa-awa ka, ikaw ay isang taong bulag. Grabe, no? Bakit kaya? Hindi ba? May parable tayo tungkol doon sa mayaman at kay Lazaro na kinuwento ng ating Panginoon, na yung mayaman saganang-sagana sa lahat ng pangangailangan niya, pero si Lazaro ay isang dukha na umaasa lang sa mga binibigay-bigay para siya ay makakain. Namatay ang mayaman. Eh alam mo naman, pag mayaman at namatay, maaring gabi-gabi may misa, bukod pa sa padasal, katakot-takot ang handaan yan. Pagdating sa libing, aba, may tugtog pa yan ng banda. Iyan ang buhay ng mayaman. Kaya lang, sa pagkamatay niya, hindi siya dinala sa langit, dinala siya sa impyerno. Pero si Lazaro, nang mamatay, aba, anghel ng Diyos ang sumundo. Saan siya dinala? Dinala sa sinapupunan ni Abraham, kasama ng mga binanal ng Diyos. At samantalang ang mayaman ay nandun sa paghihirap sa impyerno, sumigaw siya na pinakita sa kanya ang katayuan ni Lazaro. Yung taong nanlilimahid, yung taong dukha. At nainggit siya sa kalagayan ito sapagkat nakita niyang napakaganda ng lugar na kinalalagyan. At siya'y umapila kay Abraham at sinabi, Amang Abraham, pababain mo dito si Lazaro at idiit ang kanyang daliri sa dila ko na ako'y may masmasan sa init na nararanasan ko dito. Ano ang sagot ni Abraham? Alalahanin mo ika na nagpasarap ka nung ikaw ay nabubuhay sa lupa, pero si Lazaro ay nagtiis ng kahirapan. Kaya narito siya, inaaliw siya dito. Eh sabi nung mayaman ay, kung hindi siya pwedeng pumunta rito, dahil sabi po ni Abraham, hindi pwedeng yung narito pumunta dyan at yung nariyan pumunta rito. Kung hindi siya pwedeng pumunta rito, papuntay mo na lang siya doon sa mga kapatid ko. May 5 pa akong mga kapatid, ayaw ko silang mapunta sa paghihirap na ito. Sabi ni Abraham, nasa kanila ang sulat ng mga propeta, pakikinggan nila yon. Alin po yung sulat na tinutukoy?
ay ito pong Biblia. Ang sabi po nung mayaman, ay hindi sapat yun. Kung ang isang patay ay muling nabuhay at magsalita at mangaral sa kanila, tatalikdan nila ang kanilang kasalanan. Pero ang sabi ni Abraham, hindi. Kahit na isang patay muling mabuhay at mangaral sa kanila, kung ayaw nila talagang pagsisihan at talikdan ang kanilang kasalanan, hindi talaga sila susunod, hindi talaga sila tatalikod. Isang katotohanan ang gusto ko pong ipaunawa sa lahat ng aking tagapakinig ngayong umaga. Nakakalungkot pong isipin, ito pong mga mayayaman, kahit sino po ang magsalita dyan, mangaral, ang hirap pong maniwala, ang hirap pong manampalataya. Katwiran nila. Eh lalo na kung ang mangangaral lang sa isang mayaman ay isang pulubi. Ang gaganda ng kotse nila, ang gaganda ng bahay nila, tapos pupunta ka doon, wala kang kotse. Eh baka sa gate pa lang, hindi ka papasukin eh. Tapos, hindi ka kilalang tao. Uuriin ka talaga eh. Pero pag kapwa nila mayaman, nakapunta ka sa kanila, magara ang sasakyan mo, maganda ang bihis mo, aba sigurado, i-entertain ka nila. Ganyan ang karamihan ng mga mayayaman eh. Hindi nila alam, pagdating sa langit, kung alin yung mga minamaliit, iyon pala ang priority ni Lord. Glory to God. Kaya nga ang gandang salaminin ito eh. Ang gandang pagtuunang pansin. Itong ikapitong iglesia, ang iglesia ng Laodicea, sapagkat naglalarawan ito sa katayuan ng mga taong matapobre, sa mga taong nagpasasa ng sarap sa buhay na ito, sa mga taong nag-invest ng maraming bagay sa mundong ito. Maaaring sila'y sikat at sagana sa lahat ng pangangailangan, subalit ang sabi ng Panginoon, kahabag-habag, hubad ka, kahiya-hiya ka sa harapan ko. Sapagkat lahat ng ininvest ng tao at tinatangkilik ng tao na mga material na bagay sa mundong ito ay walang value at halaga sa harapan ng Panginoon. Kahit pa napakarami mong ginto, napakarami mong perlas, kahit napakarami mong pera, walang value yan sa harapan ng Diyos, dahil dun sa langit, ang ginto, tatapakan lang, kalsada po doon ginto. Lahat ng mamahaling bato, nakadikit lang doon sa ating mga mansyon na inihanda ng Diyos sa langit. So wala kang pwedeng ipagmalaki sa Diyos. Gaano ka man kayaman, gaano ka man kasikat. Walang value yung tinatangkilik mo, dahil hindi iyon ang hinahanap ng Diyos sa tao. Ang hinahanap ng Diyos sa tao, yung mayroong kang maalab, mainit, at magandang relasyon sa Kanya. Marami kang ang pera sa bangko, marami kang ang magagandang alahas, marami kang mga na-invest, may magaganda kang sasakyan, may magaganda kang bahay, may mga lupain ka, pero pagdating naman sa pananampalataya, ang babaw mo. Pagdating sa relasyon sa Diyos, malamig yung relasyon mo, malahininga ka. Eh anong silbi ng mga bagay na tinatangkilik mo? O kaya nga sinabi ng Panginoon sa Lucas 9:25 at the following verse, makamtan man ang tao ang lahat ng yaman sa mundo, kung mapapahamak ang kanyang kaluluwa sa impyerno, ang lahat ay walang kabuluhan. Pero kahit ikaw'y dukha at maralita, pero mayaman ka sa larangan ng pananampalataya, pagdating sa espiritual na aspeto ng buhay, ikaw ay mayroong maayos at magandang relasyon sa Diyos, abay talo mo pa ang mga mayayaman. Bakit? Eh yung mga mayayaman pala na walang maayos na relasyon sa Diyos, hubad, aba, at ang tingin ng Panginoon bulag. Grabe no? Grabe yan. So nakakalungkot isipin.
inilarawan po na sila ay kahiya sa harapan ng Diyos. Dahil ang sabi doon sa verse 17 hanggang 18, sila'y aba, kahabag-habag. Ano pa po yung sabi dito? Hubad at bulag. Kaya tama yung sinabi ni Apostol Pablo sa sulat niya kay Timoteo, chapter 6, verse 8 to 10. Ano yung sinabi po doon? Tunghayan po natin itong bahaging ito ng kasulatan para po maintindihan natin bakit ganun ang tingin ng Panginoon. Bakit sila hubad? Bakit sila aba? Bakit sila tinawag na bulag? Makikita po natin sa 1 Timothy chapter 6 verse 8 hanggang 10. Sabi po dito, kaya dapat tayong masiyahan kung tayo may kinakain at dinaramit. Ang mga nagyanasang yumaman sa anumang paraan ay nahuhulog sa tukso at bitag ng masamang hangaring nagtutulak sa kanila sa kapahamakan, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ang siyang ugat ng lahat ng kasamaan. Dahil sa paghahangad na magkamal ng salapi, may mga nalayo sa pananampalataya at nasadlak sa paghihirap ng kalooban. Grabe, no? Ano yung sabi? Ano yung nakapaloob sa talatang ito? Yung mga tao, dapat daw po tayo, masiyahan na tayo kung may pagkain at dinaramit, makontento na po tayo. Dahil yung tao na nag-aasam ng mga kayamanan o maging mayaman, nagiging dahilan pala yun na nasasadlak sila. Sabi po dyan, nasasadlak sila sa tukso, nahuhulog sila sa bitag na nagtutulak sa kanila sa kapahamakan. Dahil po ang pag-ibig sa salapi nagiging ugat ng lahat ng kasamaan. Kaya nga may mga tao na kapag yumaman, dati close na close kayo, pag yumaman hindi ka na mapansin, pag tumingin hindi na diretso. Pero dati kaibigan mo siya, kakilala mo. Aba, umangat lang ng konti, nagkapera lang, minsan konti pa lang yung pera, hambog na eh. Mayabang na, nawawala na yung pagiging humble, nagiging hambog na. Bakit? Kasi minsan pag may pera na eh, ang taas na, binanggit ko kanina, ang taas na ng pagkakilala sa sarili at natututo nang magmaliit ng kanyang kapwa. At hindi lang yon. Sabi niya, nagiging ugat ng kasamaan. Nagiging masama ang ugali. Masama na minsan magsalita. Wala nang pakundangan. Hindi na marunong magrespeto ng kanyang kapwa. Kahit pa yan katulong. Kahit pa yan ay utusan mo. Kahit pa yan ay magbabasura lang. Kahit yan ay kolektor lang. Pag alam mong kapwa mo tao yan, irespeto mo, igalang mo, mahalin mo. Bakit? Sa harapan ng Diyos, kung alin yung sa tingin mo dukha at maralita, mahalaga yan sa Diyos. Kaya walang karapatan ang sino man na manghamak at magmaliit ng kanyang kapwa. Mananagot ka sa Diyos. Dahil pag namatay, pari-parehas lang po tayo mabubulok sa libingan. Pag namatay, nekatiting na ininvest mo at yaman mo, wala kang madadala. Hubad kang pinanganak, hubad kang babalik, sa alabok ka nagmula, sa alabok ka babalik. Lahat tayo ay doon pupunta. Kaya wala tayong pwedeng ipagmalaki. Kaya mga iniibig kong mga kapatid, babala sa lahat ng mga mayroong yaman, sa lahat ng nakaaangat sa buhay, tsikin mo ang iyong sarili, tsikin mo kung ikaw ay nasa tamang pananampalataya,
kung nandyan si Lord sa iyo. Walang masama na may yaman ka, may investment ka, pero importante, may tama at maayos kang relasyon sa Diyos. Pinakamalungkot, yung may investment ka, yumaman ka, na wala ka sa pananampalataya, sumama ang ugali mo, natuto kang magmaliit ng iyong kapwa, hindi ka na natutong kumilala sa Diyos na may lalang sa iyo na pinagmulan ang buhay mo. Pinakamatindi, mas mahal mo na yung pera mo kaysa sa kapwa mo, mas mahal mo na yung pera kaysa sa pastor, mas mahal mo na yung pera sa mga lingkod na ginagamit ng Panginoon, nang dahil sa iyong pera, ang taas na ng pagkakilala mo sa sarili mo, ang hindi mo alam, pag namatay ka, saan ka pupunta? Sapagkat ang sabi ng Panginoon, kung alanganin ang iyong pananampalataya, hindi ka mainit. Ikaw ay malahininga. May pagkakilala ka naman sa Diyos. Mayroon ka namang pananampalataya sa Diyos, kaya lang, immature yung faith mo. O kaya patay yung faith mo. Alanganin. Kaya mag-isip-isip po tayo. O salamat sa mga kapatid na pinagpala. Salamat sa mga kaibigan ko na may magagandang sasakyan, may magagandang bahay, may mga property. Lalo na kung mayroon silang magandang katayuan sa lipunan, may maganda silang propesyon. Salamat kung mayroon kayo niyan. Pero higit akong magpapasalamat kung mayroon kayong maayos na relasyon sa Diyos. At pag chinik ni Lord ang faith nyo at katatayuan nyo, hindi kayo malahininga. At pag pinignan ng Diyos ang pangangatawang espiritual nyo, maayos ba ang suot o hubad ka? Pag sinabi pong hubad, kahiya-hiya, maraming ginagawa na kahiya-hiya sa harapan ng Diyos. Ay alam nyo naman, pag mga mayayaman, pagdating po sa pagarbuhan, pasikatan, pahambugan, kaya nga bihira ka makakita ng mayaman na magsuot lang ng ordinaryong damit eh. Ay hindi ako kontra sa magandang pananamit. Ang kontra po ako, yung nagdaramit ka, ang ganda-ganda, ganda ng bihis mo, ang ganda ng ayos mo, todo colorete ang mukha mo, todo make up ka, kumikinang sa ganda yung mukha mo, pero yung kalooban mo pala, bulok. Diba sabi ng Panginoon, ang katulad ninyo, mga mapagpaimbabaw na mga parseyo, mga libingang ang puputi sa labas, yung mga nicho, pero ang loob nyo, bulok na kalansay, punong-puno ng kabulukan. So dapat ibagay nyo, maganda yung suot nyo, maganda pangangatawan nyo, dapat maganda rin ang ugali nyo, at maganda ang puso nyo, at maganda ang status ng iyong buhay espiritual sa harapan ng Diyos. Kung hindi, kahit anong ganda ng ibihis mo, anong kamahal ng alas na suotin mo, ang tingin ng Diyos, hubad ka. Hubad ka, ang sabi ng Panginoon. Kaya nga mayroong isang kwento, patungkol po doon sa isang mayaman, sa Marcos 10:17 hanggang 30. Ba, ito po kakaiba. Mas mataas po ang uri nito. Mas maganda yung katayuan nito, no? Sapagkat itong mayaman na ito ay panatiko at nakakagawa talaga ng mga alituntunin ng Diyos. Pero sa kabila po noon, hindi pa rin accepted siya kay God. Hindi pa rin siya ganap. Ay basahin nga po natin para po malaman natin. Okay, simulan po natin. Mark chapter 10 verse 17. Ito po.
Nang paalis na si Jesus ay may isang lalaking patakbong lumapit lumuhod sa harapan niya at nagtanong, "Mabuting guro, ano po ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan?" Sumagot si Jesus, "Bakit mo ako tinawag na mabuti? Walang mabuti kundi ang Diyos. Alam mo ang mga utos, huwag kang papatay, huwag kang mangalunya, huwag kang magnakaw, huwag kang magsinungaling, sa iyong pagsaksi, huwag kang magdaraya, igalang mo ang iyong ama't ina." Verse 20. Tandaan po ninyo ito. "Guro," sabi ng lalaki, "ang lahat po ng iyay tinupad ko. Tinupad ko na mula sa aking pagkabata." 21. Verse 21. Magiliw siyang tinitigan ni Jesus at sinabi sa kanya, "Isang bagay pa ang kulang sa iyo. Humayo ka, ipagbili mo ang iyong ari-arian at ipamigay sa mga dukha ang pinagbilhan at magkaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos bumalik ka at sumunod sa akin." 22. Namanglaw ang lalaki o nalungkot nang marinig ito at malungkot na umalis sapagkat siya ay napakayaman. Verse 23. Tiningnan ni Jesus ang mga nasa paligid niya at sinabi sa kanyang mga alagad, "Napakahirap mapabilang ang mayayaman sa mga pinaghaharian ng Diyos." Nagtaka ang mga alagad sa pananalitang ito. Muling sinabi ni Jesus, "Mga anak, talagang napakahirap mapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. Madali pang makaraan ang kamelyo sa butas ng karayom kaysa pasakop sa paghahari ng Diyos ang isang mayaman." Lalong nagtaka ang mga alagad, kaya't sila'y nagtanungan kung gayoy sino ang maliligtas. Verse 27. Tinitigan sila ni Jesus at sinabi sa kanila, "Hindi ito magagawa ng tao, ngunit hindi ito mahirap sa Diyos, magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay." Verse 28. At nagsalita si Pedro, "Tingnan po ninyo, iniwan namin ang lahat at kami sumunod sa inyo." Sinabi ni Jesus, "Tandaan ninyo ito, ang sino mang mag-iwan ng bahay, mga kapatid, ina, ama, mga anak, mga lupa dahil sa akin at sa mabuting balita, ay tatanggap ng makasandaang ibayo sa buhay na ito, tatanggap ng ibayo sa buhay na ito, mga bahay, mga kapatid, mga ina, mga anak at mga lupa, ngunit may kalakip na pag-uusig, sa kabilang buhay ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan." Hallelujah! Makinig tayong mabuti at ating unawain ang nasasaad sa scripture na ito na ating binasa. Ang sabi po dito sa ating binasa, noong kapanahunan nagmiministeryo ang ating Panginoon, may isang mayaman na patakbong lumapit kay Jesus. At ang tanong niya, sa paglapit niya, ay lumuhod pa siya. "Guro, ano po ang gagawin ko upang magkamit ng buhay na walang hanggan?" Ang ibig sabihin, ang mayaman na ito, kahit siya mayaman, hindi siya sigurado na magkakamit siya ng buhay na walang hanggan. Oh, mga mayayaman, kayo na nakikinig, ano man ang katayuan ninyo sa buhay, pag ikaw ba namatay bukas makalawa, sigurado ka bang magkakamit ka ng buhay na walang hanggan? Ikaw at ang Diyos ang nakakaalam. Ganito ang katayuan itong mayaman na ito, ubod siya ng yaman. Pero ang problema, wala siyang kasiguruhan na siya ay may kaligtasan. Ang sagot ng Panginoon ay ito, "Nalalaman mo ika ang mga kautusan o mga alituntunin?" Aba, inisa-isa ng Panginoon. Ano po yung sinabi ng Panginoon? Huwag kang paapatay, huwag kang mangalunya, huwag kang magnakaw, huwag kang magsinungaling sa iyong pagsaksi, huwag kang mandaraya, igalang mo ang iyong ama at ina. Ano ang sagot ng mayaman? "Mula pa ika sa pagkabata, nagawa ko na ang mga iyan."
Oh, grabe, no? At hindi sinabi ng Panginoon, hindi mo lahat nagawa yan. Mayroon ka pang hindi nasunod dyan. Di ba? Walang sinabi ang Panginoon na hindi niya nagawa. So, ibig sabihin, itong mayaman na ito, pagdating sa pagsunod sa mga kautusan, lalo na doon sa tinatawag nating Ten Commandments, nakasunod siya. Oh, grabe, no? Nakasunod. Nagawa niya. Hindi siya kinontra na pa. Ang Panginoon, hindi mo pwedeng paglihiman. Dapat kinontra siya ni Jesus at sinabi na, di, sa mga kautusan mayroon kang hindi nasunod. Hindi mo nasunod yung ika-5, hindi mo nasunod yung ika-6, hindi mo na isunod yung ika-7, o ika-9, o ika-10. Wala! Ni isa ay walang sinabi ang Panginoon na ang mayaman ay mayroong hindi nasunod. So ang ibig sabihin, i-compare natin ang sarili natin dito sa mayaman. Oh, baka marami tayong hindi nasunod. Baka pagdating pa lang doon sa igalang mo ang iyong ama at ina, hindi ka na nakasunod Dahil may mga panahong lumaban ka sa iyong ina, sinuway mo ang iyong ina. Lumaban ka sa iyong ama, naging walang galang ka sa magulang mo. O baka doon pa lang, bagsak na tayo. O pagdating sa pagnanakaw, baka hindi tayo nagnanakaw na nakikialam ng pag-aari ng iba, pero pagdating sa tithes, nagnanakaw tayo. Sabi yan sa Malakay 3:10. 8. Matuwid bang ako ay dayain o pagnakawan ng tao? Pero ako'y pinagnanakawan ninyo ng inyong mga ikapo at handog. Ibigay ninyo yan ang buong buo. Sabi ng Panginoon. So ibig sabihin, pag hindi ka nagbibigay ng para sa Diyos, ang para sa Diyos, para sa Diyos. Pag hindi ka marunong magbigay, ninanakaw mo yung dapat na para sa Diyos. O di nagnanakaw ka, hindi ka nakakasunod. O napakarami pa. Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harapan ko. O baka may idolatry ka, may iba ka pang kinikilalang Diyos. Huwag kang yuyukod sa anumang mga inanyuan o ginawa ng tao na mga Diyos-Diyosan na ikay lumuluhod o nagkaroon ka ng mga panahon na nagawa mo ito. O di ibig sabihin hindi ka pa rin nakasunod. So ang daming mga nakapaloob sa 10 utos. Ang sabi po ng mayaman, nagawa ko yan mula sa pagkabata. Ay grabe pala, no? Maganda yung pagkatao ng mayaman. Pero ang malungkot, nagawa na niya ang mga kautusan mula sa pagkabata, pero wala pa siyang katiyakan, wala siyang kasiguruhan na magkakamit siya ng buhay na walang hanggan. At dahil ang Panginoon ay famous, balitang-balita nung kapanahonang yon, siguro inalam-alam niya saan ba ito daraan. Kailan ko ba ito pwedeng mamit? At nagkaroon siya ng pagkakataon na makatagpo niya si Jesus. At nang makatagpo niya si Jesus, ay buong paggalang siyang lumapit, sapagkat paglapit niya doon, nanikluhod siya, sabay tanong, mabuting guro, paano ako magkakamit ng buhay na walang hanggan? Sa kabila ng lahat ng kanyang kabutihan at pagsunod sa mga kautusan, wala siyang katiyakan na magkakamit siya ng buhay na walang hanggan. Iyan ang malungkot sa buhay ng maraming tao ngayon. Nasa kanya na ang lahat ng tinatangkilik. Lahat ng gusto niya, nabibili niya. Lahat ng gusto niyang kainin, nakakain niya. Pero ang malungkot, hindi niya alam pag namatay siya, kung pupunta siya sa langit at magkakamit ng buhay na walang hanggan. Kaibigan, kapatid, ikaw ba? Ilagay natin yung sarili natin sa tagpong ito. Baka hindi ka nga mayaman. Hindi ka kasing yaman ang pinag-uusapan natin dito sa Marcos 10,
mulang verse 17. Hindi ka katulad nito. Pero pagdating sa punto ng katiyakan kung ikaw ay pupunta sa langit at magkakamit ka ng buhay na walang hanggan, baka hindi mo sigurado. Yan ang malungkot. Bakit po? Abay, kung nabubuhay ka na ng mahirap sa buhay na ito, tapos wala ka pang katiyakan ng kaligtasan, ikaw na ang pinakakaawa-awang tao. Ay bakit po? Ay mabuti nga yung mayaman eh. Kasi namuhay sila ng na masagana, lahat nasa kanila. Nabibili nila. Nakakatulog sila sa mga air-condition room. May magaganda silang sasakyan. Napupuntahan nila mga gusto nilang puntahan. Ganon talagang mayaman eh. Travel ng travel yan. Nakikita nila yung mga magagandang view sa iba't ibang panig ng mundo. Travel ng travel. Sunod nila ang luho ng kanilang katawan. O di ibig sabihin, mamatay man sila, nakaranas sila ng ginhawa. Sabi doon sa isang kwento sa panahon ng Panginoon, yung mayaman, nagpasasa. Iba yung sa Lucas 16, makita po natin yun. Nagpasasa siya ng lahat ng sarap sa buhay na ito. So, tinamasa niya lahat. Ibig sabihin, mamatay man siya, at least nakaranas siya ng ginhawa sa buhay. Ay mas kaawa-awa tayong mga tao na nagdanas na nga ng hirap. Lockdown pa lang, umiiyak ka na. Lockdown pa lamang, nagrereklamo ka na, sinisisi mo na ang Diyos. Mas kaawa-awa kung ikaw ay walang katiyakan na pag namatay ka, may buhay na walang hanggang ka sa piling ng Diyos. Bakit? Ay naghirap ka na sa buhay na ito, pagkamatay mo, impyerno pa? O hindi, ikaw na ang pinakakaawa-awa, mabuti pang di ka na sinilang sa mundo. Bakit? Ay naghirap ka na nga sa buhay na ito, pagkamatay mo, hindi ka pa magkamit ng buhay na walang hanggan. Mabuti pang hindi ka na isinilang. Pero ito ang magandang balita, habang may buhay, may pag-asa tayo. Kung hindi mo pa alam na kapag namatay kay may buhay na walang hanggan ka, mamaya, sumabay ka sa prayer, tanggapin mo si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. At ang sabi niya, lahat ng nagsitanggap, kahit hindi kita anak, tatanggapin na kitang anak. Nasaan? Juan 1:12. So mamaya, kung hindi mo patiyak na may buhay na walang hanggan ka. So balik po tayo doon sa mayaman. Ang mayaman nakasunod ng lahat ng mga alituntunin ng Panginoon, ng mga kautusan. Kaya lang ang problema, wala pa siyang katiyakan ng kanyang kaligtasan at gusto niyang makasiguro. Kaya siya ay nagtanong kay Jesus, ano ang dapat kong gawin? Aba, sinabi ng Panginoon, kung gusto mo ika na maging ganap at sakdal ka sa harapan ng Diyos. O ibig sabihin, ang tao pala kahit mayaman, maaaring hindi pa siya sakdal, hindi pa siya ganap sa harapan ng Diyos. Sabi dito, verse 21, magiliw siyang tinitigan ni Jesus at sinabi sa kanya, isang bagay pa ang kulang sa iyo. Humayo ka, ipagbili mo ang iyong ari-arian at ipamigay sa mga dukha. At ang pinagbilhan, ipamigay sa mga dukha ang pinagbilhan at magkaroon ka ng kayamanan sa langit. Na ang ibig pong sabihin ng Panginoon, marami palang mga tao, maraming investment, maraming ari-arian, maaring mabait, nakakasunod sa kautusan, pero ang problema, walang na-invest sa kaharian ng Diyos. Ayun. Yun ang punto ko, mga kapatid, na gusto kong diinan sa ating pinag-uusapan. Maaring may mga ari-arian, may mga na-invest, sagana, nabibili ang lahat ng kailangan, pero ang problema, walang na-invest sa kaharian ng Diyos. Pero nakakasunod naman sa mga kautusan, mabait naman, magalang sa magulang. Nakakasunod. Pero wala siyang na-invest sa kaharian ng Diyos. Bakit? Lahat ng isip niya, oras at panahon niya, siguro po nakatuon sa pagpapayaman lang at pagtamasa ng kaginhawaan sa buhay. Lakwat siya dito, lakwat siya. Ganyan kasi yung mayayaman eh. Mall dito, mall doon. Party dito, party doon, biyahe dito, biyahe doon. Lahat ng magaganda na mabalitaan niya, pupuntahan niya. Lahat ng masasarap na kainan, kakainan niya. Eh, mayaman eh. Pero kumusta kaya? May kayamanan na kayang na-invest ito sa langit?
Checkin natin ang ating mga sarili. Pagdating ba sa kayamanan sa harapan ng Diyos, meron na ba tayo? Gawin natin halimbawa ang buhay ng mayamang ito. Sabi ng Panginoon, okay, gusto mo talaga? Gusto mong magkamit ng buhay na walang hanggan? Gusto mo talagang maging ganap ka? Ariin kang ganap o katanggap-tanggap? Gusto mo talaga? Gusto mo? Ikaw, gusto mo ba? Ay di, sagot natin yes. Ay mabigat itong sinabi ng Panginoon eh. Humayo ka. Ipagbili mo lahat ng ari-arian mo. At magsimula kang tumulong sa mga nangangailangan, sa mga dukha. Para nang sa gayon, magkaroon ka ng investment ng kayamanan sa langit. Ano yung sabi sa kasulatan? Ang mayaman ay biglang nalungkot at siya ay tumalikod na lulugo-lugo. Ibig sabihin lulugo-lugo, malungkot na malungkot, sapagkat siya daw ay ubod ng yaman. Hallelujah. Malungkot. At ganyan ang buhay ng maraming tao ngayon na mga may pera. Sabihin mo, oh sister, brother, marami kang ari-arian, magbinta ka nga dyan. 4 yung sasakyan mo, ibinta mo nga yung isa. Gamitin natin, mag-evangelism tayo doon sa Calagwas Island. Mahihirap ang mga tao doon. Mag-evangelism tayo doon sa Pulilio, Quezon. Mag-evangelism tayo sa mga squatter area. At habang nag-i-evangelism tayo, magdala tayo ng maraming mga grocery. Ipapamigay natin doon. At kung sino yung talagang mga dukha at walang-wala, bigyan natin sila. Gamitin natin yan, pinagbilhan ng sasakyan mo. Meron kayang gagawa na mayaman? Oh, taas-taas natin. Mayroong magandang bahay. Oy, sister, brother, ganda ng bahay mo. Ipagbili kaya natin yan. Halika. Gastusin natin yan sa evangelism. Itulong natin sa mga walang-wala. Lalo ngayon, panahon ng lockdown, ang daming nagugutom. Kaya mo bang magbenta ng property mo para itulong sa mga mahihirap? At ang sabi ng Panginoon, pag ginawa ninyo ito, nagkaroon kayo ng kayamanan sa langit, nag-invest kayo ng kayamanan sa langit. Ibaliktad po sa takbo ng kukote at utak ng tao. Dahil ang utak ng tao ngayon, magtayo ng magagandang bahay, magkaroon ng magandang bahay, magkaroon ng magandang sasakyan, magkaroon ng magandang gadget, mag-travel kung saan-saan, sundin lahat ng pagpapasarap sa katawan. Tanong! Nag-invest ka na ba sa kaharian ng Diyos? O kahit tithes nga lang, di ka makapagbigay eh. 10% ng kayamanan mo, di mo kayang ibigay sa gawain ng Panginoon. Nagawa mo ba? Oh. Di ka makakapagtago eh. Kita ka kasi ng Diyos eh. Alam ng Diyos yung buhay mo eh. Oh. Huwag na tayong maglokohan. Tapatan lang. 10% ba ng kayamanan mo kaya mong ibigay sa Panginoon? Kung ikaw ay may kayamanan, may na-invest ka? Kaya ba nating gawin ang sinasabi ni Jesus? Ibenta mo ang iyong mga ari-arian para magkaroon ka ng kayamanan sa kaharian ng Diyos. Ang iglesia ng Laodicea, mayaman. Diyos, siya ay kahabag-habag, abang-aba. Siya ay hubad. Siya ay bulag. Pero sa kabila noon, mayroon siyang chance. Binigyan ng chance na... Kasi sa Panginoon, lagi may chance ang tao eh. Tao lang minsan ang mahirap magbigay ng second chance. Pero ang Diyos lagi nagbibigay ng second chance. Ay bakit hindi natin balikan ang ating pinag-uusapan na iglesia ng Laodicea para malaman natin na ang Diyos ay nagbibigay ng second chance. Sapagkat sinabi ng Panginoon sa bahagi ng kasulatan dito sa aklat ng pahayag, mas mabuti ay humayo ka, bumili ka ng tunay na ginto. Ayan. Sabi po dito, verse 18, may payo eh. Kaya nga ipinapayo kung bumili ka sa akin ng dinalisay na ginto. Ibig sabihin, tunay na ginto.
upang ikaw ay maging tunay na mayaman. Bumili ka rin ng puting damit upang matakpan ang nakahihiya mong kahubaran at ng gamot sa mata mong ikaw ay makakita. O yan. Ibig sabihin may pagkakataon. May chance ka. Iayos mo yung sarili mo. Pag sinabing bumili ka, alam po ninyo pag nabili, hindi mo makukuha ang isang bagay na walang kapalit. Pag walang pera, may mga lugar na walang pera, pero halimbawa, mayroon kang mga damit. Gusto mong makuha yung isang bagay, pwede kang makipag-deal. O ito, ipalit ko na ito. Ibigay mo sa akin yung saging, ibigay mo sa akin yung palay, ibigay mo sa akin yung bigas. Papalitan ko ng maraming mga damit. Ibig sabihin, kapalitan yan eh. Ganito po yung tinutukoy dito. Doon sa sinabi ng Panginoong Hesus, doon sa mayaman, na ipagbili mo yan at ipamahagi mo sa mga dukha, ang ibig sabihin, kapag iyan ay ibinigay mo, magkakaroon ka ng kayamanan. Ito yung sinasabi. May pagkakataon ka pa. Iayos mo yung sarili mo sa harapan ng Diyos. Pati nga mga alagad din, nalungkot eh. Ganun ay sinong maliligtas? Ganyan pala kahirap. Sabi ng Panginoon, mas madali pang pumasok ang isang kamilyo sa butas ng karayom kaysa isang mayaman na makapasok sa kaharian ng Diyos. So talagang napakahirap. Napaka-imposible. Pero pag Diyos ang gumawa, kahit imposible, pwede niyang gawing posible. Pero may kondisyon eh. May kondisyon. Kailangan kang bumili ng tunay na ginto. Ano yung tunay na ginto? Hindi yung mga material na bagay sa daigdig na ito. Pag sinabing tunay na ginto, yung hindi nasisira, hindi naluluma, nangangahulugan yan, tunay na relasyon at pananampalataya sa Diyos. Kailangan magkaroon ka niyan. Ano pa yun? Bumili ka ng damit. Dahil hubad ka, kaya iyak ka sa harapan ko. Para mawala yung kahubaran mo, bumili ka ng damit. Ano yung damit na yun? Damit ng kabanalan at katwiran ng Diyos. Minsan yan ang wala sa atin. Mayroon kabalbalan, pero kabanalan wala. Kalikuan, hindi katwiran. Sabi ng Panginoon, ibig sabihin, sikapin mo, magkaroon ka niyan. Gawin mo lahat ng paraan, magkaroon ka niyan ng damit ng kabanalan. Ang damit ng kabanalan, kalinisan, katwiran, na dapat po taglayin ng bawat mananampalataya. Bumili ka rin ika ng gamot sa iyong mata nang ikaw ay makakita. Ang dami palang mga mayayaman, binulag ng kanilang pagiging mayaman, hindi nakita ang katwiran ng Diyos. 2 Corinthians 4:4 na binulag ng Diyos ng sanglibutang ito ang kanilang pag-iisip para hindi nila makita ang katotohanan tungkol kay Kristo. Binulag. Kaya maraming tao, dilat pero bulag sila pagdating sa spiritual na aspeto ng buhay. Hindi nila nakikita ang katotohanan tungkol sa Diyos. At ang sabi po doon sa binasa natin, dito sa sulat po sa Laodicea, bumili ka rin, kailangan makakuha ka ng gamot dyan sa nabulagan mong paningin. Spiritual na paningin yan. Dahil yung spiritual na paningin kasi, nagaling sa Diyos, nabubuksan lang yon pag tayo ay nanumbalik sa Diyos. Dahil yun ang nakakakita ng mga bagay na ukol sa langit, mga bagay na eternal, mga bagay na inihanda ng Panginoon. Pag nabuksan yan, doon mo lang makikita yon. Pag ang tao ang nakikita ay puro mga bagay na material, bagay sa kasalukuyan, ang paghahanda niya puro sa katawang ito, puro sa mundong ito, puro sa kapretsyo ng katawang ito, yun ang nakikita niya. Ibig sabihin, bulag siya sa spiritual na aspeto ng buhay. Pero pag yung tao, kayang ipagbili ang ari-arian at itustos sa gawain ng Panginoon, kayang magsakripisyo at humayo para ipangaral ang Ebanghelyo, at kayang magsuporta sa mga gawaing pagmimisyon, ang ibig sabihin niyan, dilat na ang mata niyang spiritual. At yan ang kailangan ng bawat tao.
Yung mabuksan ang kanilang spiritual na paningin para makita nila ang kahalagahan ng gawain ng Panginoon, para makita nila ang kahalagahan ng misyon, para makita nila ang kahalagahan ng pagsiservisyo sa Diyos. Hanggat bulag ka sa iyong matang spiritual, hindi mo makikita ang kahalagahan nito. Makikita mo lang yan pag in-spend mo na yung time, resources mo para sa Panginoon. Mabubuksan ang iyong mata. At hindi lang mabubuksan, mabubuksan din sa iyo ang pintuan sa langit. Pag namatay ka, mayroon kang buhay na walang hanggan. Iyon ang iginiit ng Panginoon doon sa mayaman. Kaya ano pa yung sinabi? Kaya ang mga apostolis, nagulantang, Panginoon, iniwan namin ang lahat, kami ay sumunod sa iyo, anong pakinabang namin sa ginawa namin ito? Makikita po natin yan, 10:28 ng Marcos, chapter 10, verse 28, at the following verse. Iniwan namin ang lahat, ginawa sa aming pagsunod sa iyo. Ano ang mapapala namin? Ayun pala, ang hirap palang pumasok sa kaharian ng Diyos. Sabi ni Jesus, mga huling verse, sinabi ni Jesus, tandaan ninyo ito, sino mang mag-iwan ng bahay, mga kapatid, ina, ama, anak, mga anak, mga lupa, dahil sa akin at sa mabuting balita, ay tatanggap na makasandang ibayo sa buhay na ito. At higit po sa lahat, sabi doon, may kalakip na pag-uusig, siya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. O ayan. Yung sagot, paano magkakamit ang isang mayaman? Ang isang dukha, ang isang abang-aba na katulad ng inilarawan sa iglesia ng Laodicea? Paano magkakamit? Sino man ang isakripisyo, palinawin pa natin, sino man ang isakripisyo ang kanyang ari-arian, ang bahay, asawa, anak, lahat ng mga bagay na tinatangkilik, isinakripisyo para sa kaharian ng Diyos. Sabi ng Panginoon, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. At iyan ang dahilan kung bakit ang inyong lingkod nagsasakripisyo, gumising ng maaga, nag-aaral araw-araw, at araw-araw ay gustong mag-live para abutin kayo at pahapdan ang mensaheng ito. Nawa ang aking pangangaral ngayong umaga ay nagpalakas sa inyong buhay pananampalataya at magbigay ng assurance para tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tanong, inuulit ko, pag ikaw ba namatay, mayroon ka na bang katiyakan na ikaw ay magkakamit ng buhay na walang hanggan? Sigurado ka na bang may investment ka na sa kaharian ng Diyos? Kaya mo na bang isakripisyo ang lahat para magkamit ng higit na mahalagang kayamanan? Ikaw ang nakakalamat ng Diyos. Nais mo ba ng buhay na walang hanggan? Nais mong magkamit ng magagandang pangako ng Diyos sa inihanda niyang tahanan sa langit? Kung hindi mo patiyak, tulad ka ng lalaking mayaman, marami ka nang nasunod, marami ka nang nagawa, pero hindi mo patiyak na may buhay na walang hanggan ka. Ngayon ang katiyakan ng kaligtasan. Una, 4 na hakbang. Kilalanin natin tayo makasalanan. Nagkulang. Aminin natin tayo hubad. Tayo'y walang kakayanan. Wala tayong ipagmalaki. Aminin natin tayo makasalanan. Tayo'y mahina. Pangalawa, kung alam natin tayo makasalanan, magkaroon tayo ng tutuhanang pagsisisi. Genuine repentance. Ipahayag natin, ikumpisal natin ang lahat ng ating kasalanan at pagkukulang sa Diyos. Pangatlo, manalig tayo, manampalataya sa ating Panginoong Hesus bilang siya ang Panginoon at tagapagligtas. Pang-apat, i-invite natin siya, buksan natin ang ating puso, tanggapin natin siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Dagdagan pa natin ng isa pa. Pang-5, pag siya ay nasa atin na at tayo ay nasa Kanya, humayo tayo at gawin natin ang ipinagagawa ng Panginoon. Sa gayon, magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Sa lahat po ng walang katiyakan, kung may buhay na walang hanggan na sila o sila ay ligtas at makapapasok sa langit,
Sumabay kayo sa panalangin ito. Hakbangan natin ang 5 hakbang na ito. Mangumpisal tayo, kilalanin natin ang ating sarili sa harapan ng Diyos. Mahal na Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa umagang ito sa iyong mensahe na amin pong narinig. Intindihan namin, Panginoon, na kahit na pala mayaman, walang katiyakan ng kaligtasan unless na sila, Panginoon, ay magsuko ng buhay sa iyo. Kilalanin ang kanilang kalagayan sa iyong harapan at asamin nila, Panginoon, na magkaroon ng tunay na ginto, magkaroon ng damit ng kabanalan, at asamin nila na magamot ang pagkabulag. Ama, narito po kami. Sinusuko namin ang aming sarili sa iyo. Anumang pagkabulag mayroon sa amin, Lord, kahabagan mo kami. Buksan mo ang aming pananging espiritual para makita namin kung ano ang iyong kalooban. Ama, sinusuko namin ang aming sarili sa iyo. Patawarin po ninyo kami sa bawat pagkakamali namin. Patawarin niyo kami, Panginoon, na maraming panahon na ang aming sarili ay nakapokus sa mga bagay ng mundong ito, sa mga bagay sa kasalukuyan, sa mga bagay na masarap para sa amin, pero hindi namin nakita ang perfect will mo, Panginoon. Hayaan mo, Panginoon, na sa umagang ito, kami buong pagpapakumbaba na dumudulog sa luklukan ng iyong haawa. At katulad ng lalaking mayaman, kami po'y tiklop tuhod na nagpapatira pa sa iyo. Mahabag po kayo sa amin. Ituro mo sa amin ang dapat naming gawin para magkamit kami ng buhay na walang hanggan. Sa oras na ito, Jesus, ikinukumpisal ko ang lahat ng mga mali kong inisip, sinalita, ginawa mula sa pagkabata, lahat ng aking pagkukulang, lahat ng aking pagkabulag, lahat ng mga bagay na naging malabo sa akin, Panginoon, isinusuko ko ito sa iyo. Patawarin mo ako, Panginoon, at sa oras na ito, Panginoon, gamutin mo ang aking mata upang ang pagkabulag at makita ko ang liwanag ng iyong salita at maintindihan ko ang iyong mga mensahe at makita ko rin, Panginoon, ang matuwid na landas na dapat kong lakaran at tahakin para magkamit ng buhay na walang hanggan. Sa oras na ito, Panginoon, dinideklar ng aking labi, ipinapahayag ng aking labi ang pananampalataya kay Jesucristo at naniniwala ako na tanging si Jesus ang aking tagapagligtas at binubuksan ko ang aking puso upang imbitahan ka, Jesus, na pumasok, manirahan at maghari sa aking buhay kasama ng iyong banal na Espiritu. At sa oras na ito, Panginoon, matapos kong italaga sa iyo ang aking sarili, matapos kong isuko ang buhay ko sa iyo, idinadalangin ko na ako'y patnubayan ng iyong banal na Espiritu upang mula ngayon, Panginoon, humayo ako at gawin ko kung ano ang nakalulugod, kung ano ang karapat-dapat, kung ano ang nais po ninyo. Itinatalaga ako, inihandog ko sa iyo ang aking sarili bilang isang buhay na handog. Sa umagang ito, Panginoon, tanggapin po ninyo ako sa iyong harapan tulad ng pagtanggap ko sa iyo. Salamat sa iyong salita, salamat sa iyong mensahe. Ikaw ay may taas at mapapurihan at maparangalan sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Ito po ang aking dalangin. Amen. Amen. Kung kayo po ay nakisa sa aking panalangin, nais ko po namang manalangin para po sa mga prayer request at pangangailangan ng bawat isa. Tayo po ay muling dumako sa panalangin. Sige po, sabihin po ninyo kung ano po yung pangangailangan ninyo sa Diyos. Nakikita kayo ng Panginoon saan man kayong lugar naroon, sapagkat lahat ng sulok sa mundo ay hindi nalilingid sa Panginoon. Lahat ng paglapit ng tao nakikita ng Diyos. Sige po, sabihin po ninyo. Sa loob ng ilang saglit, sabihin ninyo ang inyong prayer request. Glory to Christ Jesus. Luwalhati at purihin ka, Panginoon. Narito po ang iyong mga anak, narito ang iyong mga lingkod, narito ang bawat isa na buong pagpapakumbabang lumapit sa iyo. Lord, salamat, pinatawad mo ang aming kasalanan. Salamat, binuksan mo ang aming paningin para makita namin ang liwanag ng iyong salita. Aking dalangin, Panginoon, na ang iba pang mga pangailangan ng lahat ng aking mga tagapakinig, na ngayon ay binanggit po nila ang kanilang mga prayer requests. Kung ito man ay kagalingan sa kanilang mga sakit, anumang sakit yan, ako'y nagdi-declare ng miracle healing in deliverance sa buhay ng bawat isa. Receive your healing. Sakit man yan sa puso, sakit man yan sa mata, sakit man yan sa tenga, sakit man yan sa ulo, sakit man sa utak, sakit sa ugat, sakit sa dugo, sakit sa buto, sakit sa balat, sakit sa bituka, sakit sa paa, lahat ng sakit mula ulo hanggang talampakan, ako'y nagdi-declare, tanggapin mo ang himala ng kagalingan sa pangalan ni Jesus. Receive your healing in Jesus' name. Receive your miracle in Jesus' name. Sa pangalan ni Jesus, magkaroon ng himala ng kagalingan. Sa mga tao na nakaranas po na magkasakit ng coronavirus,
Lord, sa pangalan ni Jesus, naniwala kami, higit na makapangyarihan ang dugo mo na nabuhos sa krus, na lahat ng sakit, maging virus, ay kaya pong lusawin at kaya pong pagalingin. Sa pangalan ni Jesus, receive your healing in Jesus' name. In Jesus' name. At gayon din, Panginoon, sa iba pang mga pangangailangan, maging ito may personal, problema po sa asawa, sa anak, sa kanyang pamilya, pananalapi, kahirapan, anumang mga problema na nilalapit ng sino man sa narito, gusto nilang makabalik na sa trabaho, maging normal ang buhay, at lagi silang namamanhik na tulungan sila upang matugunan lahat ng pangailangan nila. Ama, sa pangalan ni Jesus, naniniwala kami na ikaw ang Diyos na tumutugon. Sa pangalan ni Kristo Jesus, receive your miracle. Masagot, matugunan ang lahat ng iyong pangangailangan at prayer request. Sa pangalan din ni Jesus, nagdideclare ako ng patuloy na pagpapala sa physical, sa pinansyal, at sa spiritual. Sa pangalan ni Jesus, tanggapin po natin ito sa pangalan ni Jesus. Purihin ka aming Panginoon, sa iyo po ang pinakamataas na papuri at karangalan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesucristo, Panginoon at Tagapagligtas. Amen. Salamat po sa inyo pong pakikisa at pagsubaybay sa atin pong live streaming na sinasagawa every 6 a.m. in the morning. At kung kayo po ay napagpala muli, send nyo po sa inyo pong mga chat group, sa inyong mga relatives at sa mga tao na gusto nyong mapagpala din ng salita na inyong narinig ngayong umaga. Muli ang inyong lingkod, Evangelist Rodrigo Bacos from Carmona, Cavite, bumabati ng mapagpalang araw sa inyong lahat. Sumaatin ang bendisyon at pagpapala mula sa ating Diyos Ama, pagkalinga ng Diyos Anak, ang gabay at pakikipisa ng Banal na Espiritu ay sumaatin pong palagi ngayon at habang tayo nabubuhay. Amen and amen and amen.